Makakapanayam natin. Ang chairperson po ng Senate Committee on Basic Education, si Senator Bam Aquino. Good morning po, Senator Bam. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga, Jarius at Relza at sa mga nakikinig po ng DWIZ. Magandang umaga. Sir, bilang chairman ng EDCOM, napag-usapan niyo na rin ito malamang, itong trimestral plan. Ano po ang tingin ng mga tiga-EDCOM dito, Education Commission, sir? Opo, well, naiintindihan po namin yung hangarin ng DepEd, no? At sabi ko nga, maganda naman yung hangarin nila. Yung request lang po ng mga teachers groups at mga parents groups ay wag pong padalos-dalos or wag pong bibiglayin yung sistema. So this March, Sir Jarius, maghihiring po kami para makapagharap yung mga teachers groups, mga parents groups, pati rin po yung DepEd, at doon po mapag-uusapan itong posibleng pag-transfer from quarterly to trimester. Maganda naman po yung hangarin. Nais po nila na yung mga araw na nawawala, no, dahil po sa lindol or bagyo o delubyo or mga class suspension ay mas kumonte, mas magkaroon po ng oras yung mga bata para sa pag-aaral at magkaroon rin po ng mas madaling teacher's load, no, yung mga guro natin kasi imbis na after classes na may mga exam at may mga quizzes at tests, kayo magiging 3 na lang. So maganda naman po yung hangarin, but again, the request is wag madaliin. The curriculum needs to be changed or kailangan i-rearrange po ito at maganda po na lahat ng stakeholder ay nagkakaayusan na bago po ito ma-implement, no? At sisiguraduhin po natin lahat ng boses mapaparinggan po sa hearing natin sa Marso. Paano po ba ito, Senator Bam, na ma-ensure na yung less number of school days ay maiiwasan natin yung mga ganyan, yung mga idedeklarang walang pasok kung trimestral ang sistema. Paano mangyayari yun, sir? Opo, ibig sabihin ho nun, masahaba rin yung panahon ng pag-aaral ng isang bata, 'di ba? Kasi ngayon po nakakatap po 'yan sa 4, no? Pag 3, mas mahaba po yung paraan ng mga araw po ng pag-aaral and I'm expecting na dadami rin po yung days of instruction po natin. Kasi dahil po sa climate change at dahil din sa marami rin tayong mga holiday, no? Kumukonti po talaga itong days of instruction. And gusto ho nating ma-maximize 'yan. So mapag-uusapan rin po 'yan sa Marso sa ating hearing. Pero kung babawasan mga holidays, national issue ito, na naman talaga daming holidays natin lahat na lang ng may Chinese New Year, may ganun kulang na lang pati mga Zoroastrian religious New Year, mga ganyan kung bawasan na lang talaga lahat ito nationally. Tapos yung mga ang mahirap po kasi diyan, Sir Jarius, kada holiday na yan usually may batas po yan So hindi ho ganun kadali na palitan ng mga batas. But honestly, ako po, mas magandang na lang, let's kumain na lang tayo dun sa summer break o dun sa usual break, damihan natin yung mga days of instruction or yung araw ng pag-aaral at pagtuto ng mga bata, nakasabay nung iba't iba pang mga reforma na kailangan pong gawin. And again, Sir Jarius, isa lang to sa napakaraming reforma na kailangan nating gawin in the next year to 10 years, no? Kasi kakasabit lang natin ng 10-year National Education Plan, no? So, wag ho nating tingnan itong pagbabagong ito bilang isolated. Isa lang po ito sa napakarami, no? Including our push for more classrooms, yung pag-address ng learning gap natin, pagkakaroon ng internet connection sa mga eskwelahan, yung tulong sa mga guro, pag-focus sa mga malalayong eskwelahan na kulang-kulang yung mga facilities at teachers, yung pag-engage sa private sector, gawa po ng mas madaming private sector vouchers. Napakarami pong kailangan gawin, no? At ito pong pagbabago na ito from quarterly to trimester, isa lang po ito sa napakaraming reformang kailangan gawin. Tsaka yung curriculum mismo, tsaka yung nutrition. Ay, Senator Bam. Actually, Sir Relza, yung nutrition, that's really number 1, no? For 2026, in-increase namin yung school-based feeding program up to 20 billion pesos. So talagang pinupondohan natin to. For the first time sa kasaysayan natin, lahat ng kinder at lahat ng grade 1 dapat merong pagkain mula sa eskwelahan. No? So this is a major push po talaga for education at nakikita ho natin na isa itong bagay na kailangan talaga nating bigyan ng pansin at bigyan ng tamang pondo at siguraduhin hindi mauubos o mawawala yung pera sa sa korupsyon. Dapat talaga mapangalagaan po natin to. Senator Bam, nakikita niyo po ba ito bilang long-term solution at hindi lamang parang quick, para band-aid fix lang na
ito mas madali natin kasi mapapalitan lang yung school days. Oo nga. Opo. Well, ano siya so unang-una, magsimula tayo sa EDCOM report, no? Yung EDCOM report po, nagsimula po yan bago ako nakarating sa Senado. Yes. At doon po sa EDCOM 2 report, talagang nilista lahat ng mga problema, no? At sabi ko nga, ito yung pinaka-prangkang government report na nakita ko. Walang tinago, walang sugarcoating, talagang nilagay. Ito lang last EDCOM 2 report, no, yung latest update nila itong January. Lumabas po na only 4 out of 1,000 grade 12 students ang proficient. Kumbaga yung nasa tamang level sila, 4 lang sa 1,000. No, ganun po katindi yung problema. 166,000 classrooms. Alam mo ba, Sir Jarius, kung ilan na buong classroom ng DPWH in 2025? Oo. Kung nabuo nila, 99 classrooms. Hindi pa umabot ng 100. Ang gap natin, 166,000. No? So, itong mga problemang ito, maganda po na nailabas at talagang prangkang-prangka siya. Talagang, sa totoo lang, masakit basahin. Pero sabi ko ngayon, you won't solve any problem kung di mo alam kung ano talaga yung problema. Wala kang solusyon kung di mo alam yung problema. So, ito pong EDCOM 2 report, ang kinalabasan po nito, unang-una, meron tayong 10-year education plan. Hindi siya matatapos sa administrasyong ito. It will take this administration, lahat ng next administration, at yung first part ng 2 presidents away, no? Yung first part nun, para lang mabuo itong 10-year plan. Yung 10-year plan, para lang umabot tayo sa back to normal. Kumbaga, ano pa po yan, back to normal pa lang po yan. Ganun po kalaki yung mga problema natin sa edukasyon, no? Pangalawa, dahil po sa EDCOM 2 report at dahil rin umalma yung taong bayan sa napakagrabing korupsyon na nakita nila, itong 2026 po, meron tayong pinakamataas na budget sa edukasyon sa ating kasaysayan. 1.34 trillion, no? So talagang nung nakita ho natin na yung taong bayan talagang nakafocus siya sa budget, kasi alam natin diyan na nangyari yung nakawan in the previous years, talagang tinrabaho ho natin kasama nila Senator Gatchalian at marami pang mga kasama po sa Senado at Kongreso na ang bigyan ng pinakamataas na budget, edukasyon. No? At successful po tayo dito. So, lahat to dahil sa EDCOM 2 report, dahil nakatutok yung taong bayan, dahil hindi tayo pumapayag na hindi mapondohan yung nararapat. No? At para po sa akin, pagkatapos ng edukasyon, kalusugan, pagkatapos ng kalusugan, tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Itong tatlo, ito dapat yung laman ng budget natin. Hindi dapat puro mga proyekto na nanakawin lang o mga proyekto na alam naman nating alangan, hindi naman kailangan. Dito ho dapat nakalaan yung pondo. At ang maganda po for 2026, naka-fund na ito. Ngayon, ang tanong, kaya ba nating ma-implement? Kaya ba natin itong magawa na walang perang mananakaw mula po sa ating mga kabataan? Exactly. Kaya ba natin structurally sa setup ngayon ng DepEd, no? Magagasta ba itong mahigit 1 trillion piso na ito? Opo, I'll give you an example, Sir Jarius. Opo, itong pagpondo ng classrooms, no? So, for the first time, pumopondo po tayo ng 67.8 billion pesos ng classroom. That's anywhere from 25 to 30,000 classrooms. Take note po, ang nabuo lang po last year, 99. So, napakalaking jump po dito. At yung 99 na nakita ho natin, yan po dahil only DPWH can build classrooms gamit ang national budget. So, ngayon pong 2026, binago po natin to. Meron rin tayong panukala, yung Classroom Acceleration Program, na kung saan yung gagawa na po ngayon ay mga local government units at mga NGO na merong track record sa paggawa ng classroom. Unang-una po, mas mabilis silang gumawa. Ang DPWH noon po, 3 years bago makabuo ng isang classroom. Ito pong mga LGU, usually 120 to 200 days kaya nilang gawin. Pangalawa, nung sinurvey po namin kung magkano, di hamak mababa at sabihin na ho nating kalahati ng presyo ng DPWH, ito pong paggawa ng classroom ng mga LGU at ng mga NGO at CSO. So nasa tamang presyo, nasa tamang panahon, kaya ngayon po, itong 67.8 billion, this will be distributed to our local government units. There's 1,500 around 1,500 po yan na local government unit. Ang pakay po natin, sabay-sabay gagawin yung mga classroom. Yan lang po yung siyang paraan para mabuo ang ganong karaming classroom kung sabay-sabay natin itong bubuuin. Okay. Pero ang problema nga, meron ba tayong enough materials, construction materials? Halimbawa, hollow blocks. Ano ba, meron ba talaga ang Pilipinas ng ganyan? Or buhangin, or
mga pako, mga tornilyo, mga yero, pambubong. Yung mga ganun po eh. Kasi madaling Opo. sabihin, may pera tayo, pero hindi naman pala kompleto materyales, hindi rin natin mabibili. Magagawa ho natin yan. Yung materials po, hindi yan problema. Kasi right now, wala ring government spending na nangyayari, no, sa infrastructure. Magulo po ang DPWH, they're undergoing major reforms, so mabagal rin yung kanilang paggawa. Maganda po, pumasok na tayo dito at ito na po yung gawin natin. Pero ngayon, Okay. gawin natin sa tamang presyo. Huwag tayong papayag na substandard at huwag rin tayong papayag na overpriced. No? Kaya tinutukan po natin to, and with DepEd and with DPWH, we're also trying to make sure na yung list of materials, prices of materials, nasa tamang presyo na po siya. Hindi na po gaya ng dati na doble-doble at triple-triple po. Ay, tsaka yung sinasabi nyo, no, na ngayon magsisimula na lahat ng kinder and grade 1 students ay pakakainin sa Opo. during class days. Do we have enough? Halimbawa, magsusupply ng pagkain na yon. Kaya ba yan? And do we have enough food supplies to begin with? Kaya po yan, sir. Actually, sa totoo lang po, ang yung kumbaga, ang best, yung talagang gold standard po ng feeding program, hot meals po talaga, no? At meals, Hot meals na niluluto, gawa po ng ingredients na galing rin po sa komunidad. No, galing rin po sa magsasaka na taga doon rin po, no? Yun talaga yung goal natin, makatulong pa tayo sa magsasaka. Yung nagiging problema lang po dahil nahihirapan sa bidding yung DepEd, ang nangyayari, puro mga cookies, yung mga Nutriban, cookies, nagiging ganun po yung pinapakain sa mga bata na pagkatapos ng ilang beses, syempre nagsasawa rin sila, di ba? So, we're hoping po na ngayon na may pondo, with the local government unit, with the PTA, kasama ng lahat ng mga grupo na talagang nakafocus dito sa edukasyon, pwede nating pagtulungan yung issue na ito. At ito pong perang pumapasok, maganda po yan sa mga ekonomiya sa lokal. Magkakaroon po ng economic activity, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon po ng hopefully, no, even yung local farmers natin makapag-participate. At sa gayon po, itong perang ito, makakatulong na nga sa mga bata, makakatulong pa doon po sa ekonomiya ng lokal. Ang una ko naiisip nga dyan, itlog, importante. Dapat merong protina. Tsaka gatas, para lumalaki yung mga bata, Kasi tulad nung study nga sa China, tsaka sa India, nagkaroon sila ng milk feeding program sa kanilang mga kabataan, ay tumangkad po yung mga bata, Tumangkad nila average height ngayon. Ang lalaki, nadagdagan ng tig 3 inches, ang mga babae tig 2 inches, sa China tsaka sa India. Samantalang sa atin, lumiliit ang mga babae. Nakakagulat. Bakit gano'n? Pati lalaki. Kasi stunted po, no? Kaya pati po mga batang lalaki at batang babae, maliliit. Pero iba pa po yung milk feeding budget. Nagpondo rin po ng bilyon-bilyon sa National Dairy Administration para magkaroon po ng milk feeding. So, even yung milk farmers po natin, no? Hindi naman po sila nationwide, no? May mga lugar na meron pong mga milk farmers tayo o yung mga nasa dairy industry po natin, sila po may pondo rin para po mag-participate po dito. Pero hindi rin ganun kadali mag-ano ng gatas kasi kukunti yung ating cattle to begin with. Yes, ang mungkahi po namin sa kanila, dun sa mga lugar na kaya nilang supplyan nila. Pero sa lugar na hindi nila kayang supplyan, ipaubayan na muna dun sa commercial products, no? Kasi may mga cases ho na nasisira or sa transportation, nagkakaproblema yung gatas. Pero definitely, dun sa mga lugar na identified ng National Dairy Administration na meron pong milk farmers, yun po, dun sa mga lugar na yon, makapagbibigay po sila ng gatas sa mga eskwelahan. Senator, bakit sinasabing makakagaan sa mga guro pagka ginawang trimester? Opo, kasi pag ngayon po kasi quarterly So 4 times yung sets of tests, quizzes, usually kasi yung administrative load, no, yung tawag nila, yun yung mas mabigat sa mga teacher kasi pagkatapos ng klase, pa sila, they still have to complete all of those tasks. So ngayon na magiging 3 na lang, technically dapat mas magiging madali kasi nabawasan po ng isang quarter. Pero siyempre, yung bawat trimester na yan, mas mahaba siya, 'di ba? Kasi kumbaga po kahit from 4 to 3, hindi ibig sabihin ko konti. In fact, ang tingin ko nga po dadami pa, hahaba yung ating pagpasok bago magka-break, no? But yung sinasabi nilang gagaan dahil po kukonti yung kanilang
quizzes, tests, at mga activities rin po. Oo. Pero mas napapagaan naman ang trabaho ng mga teacher with the help of di ba, computerization and artificial Yes. intelligence, di ba? Opo. Proper use lang naman ito. Nagulat lang kasi ako doon sa nabasa ko sa isang ulat na mababawasan daw yung panahon na pagsusulat ng mga teacher ng mga grado. Nagulat ako, sinusulat pa ba ito mga report card ngayon? Di ba Excel file lang dapat yan? Lilitaw na yung... Well, that's why yung push po namin for internet access sa mga eskwelahan. Sa totoo lang, sir, Ma'am Relza, Sir Jarius, 2018 pa po yung batas natin. This is the Free Wi-Fi in Public Places Act na kasama po ang ating mga public schools, no? And up to today, hindi pa rin siya 100%. In fact, karamihan ng mga eskwelahan, bumibili po yan mula sa Globe, Smart, PLDT, dito, kahit may pondo po yung DICT, no, para po dito sa free Wi-Fi program. So, pinupush po natin to, and we're hoping na dapat nga last year pero we're hoping this year maging 100% na rin po yung internet access ng mga teachers natin. At meron din pondo na separate pa na pagbibigay ng equipment sa mga teachers, no, tablets and computers. Pero alam rin ho natin, naging skandalo yan in the past. Kaya nakabantay rin po kami na kung meron mang ganyang programa, dapat po tapat talaga, at saka ano siya, no, magandang presyo siya. Ang pagbili ng gobyerno sa ganito kalaking pagbili, bilyon-bilyon po yan, dapat pinakamagandang presyo yung sa atin, hindi yung overpriced na naman to, o yung mabibili mo sa Tiangge na 15,000, ibebenta sa gobyerno ng 50,000, hindi po pwede yun. So, all of this po, lahat po ito nakaplano na rin po yan ng DepEd, at yung committee ho namin nakabantay, at sinisigurado po natin na itong paggamit ho ng pera ay tama. May tanong lang si Miss Angel dito, no? Hello po. Ang tanong ko po dito is, you said naman po earlier na maganda ang hangarin ng DepEd with this shift to the trimester system. Pero I'd like to know po sana, ano po ang risk assessment nyo dito? So, ano po yung cons nito? Paano po siguro ito maiiwasan? Opo, Miss Angel, unang-una, maghihiring kami in a few weeks, probably in 1 or 2 weeks, para lahat to mapag-usapan ng maayos, no? Kasi nagsalita na rin yung mga teachers groups. But let me uulitin ko na lang yung nabanggit nung Teachers Dignity Coalition, yung isang teachers group po na ka-coordinate rin po namin. Ang sabi lang nila, natatakot sila na baka madaliin at hindi handa yung mga teacher at yung curriculum dito sa pagbabagong ito. No? Kasi syempre, 4 na quarter, may isa kang iba't ibang algebra, kunyari na lang, iba't ibang algebra yan for 4 quarters. Pag 3 na lang yan, yung isang subject, ihahati-hati mo yan o baka ipagsama mo sa isang trimester. No? So, they just want to be sure na kaya rin nila itong mga pagbabago. Again, maganda naman po yung mga response. Ang concern lang talaga ay huwag padalos-dalos yung desisyon, na pag-aralan, na pag-usapan, at klaro yung rollout plan. In fact, yung isang suggestion po ng teachers groups, baka pwedeng mag-pilot muna. No? Pilot muna next year sa isang probinsya. Tapos matuto tayo. Tapos kung maganda naman, i-roll out natin sa mas malaking lugar o mas malaking set of schools, no? So, hindi naman wala naman ho talagang pagtutol talaga. It's really more of making sure na itong implementation, walang maiiwan at talagang maayos yung implementasyon para po sa mga bata. Okay. Salamat po. Okay. So, itong hearings ninyo, dito yung dito ma-flesh out yung mga detalles, gano'n ang mangyayari. Opo. Dito po pag-uusapan, maghaharap yung mga grupo. Sa totoo rin lang po, nung nabalita kasi to, parang marami nabigla, no? So wala rin po atang pagkakataon na magharap-harap. So ito pong committee namin, we will use it as a venue na magkita-kita at magharap-harap po yung mga grupo. Okay. Thank you very much for your time, sir, ha? Sir, may pa-plug lang po ako, Sir Jarius at Yes. Ma'am Angel. Yes. Mamayang hapon po, 4 p.m. sa Quezon Circle, People Power 40, Awit at Aksyon Laban sa Korupsyon. Meron pong libreng concert po doon. Lahat ng mga nakikinig, you're all invited. Magsama-sama po tayo. Ito na po yung simula ng EDSA Week. And on Feb 25, sa ilang araw po, 40th year rin po ng People Power Revolution. Magandang maalala yung panahon po na nagkaisa tayo laban sa korupsyon at para po sa isang mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Quezon Memorial Circle, 4 o'clock.
Opo, ngayon po, today. this afternoon. Libre po, free concert. Free concert. Thank you very much for that information also, sir. Salamat po. Thank you, sir. Thank you po sa mga nakikinig po sa DWIZ. Salamat po. God bless and mabuhay kayo, sir. Once again, that was Senator Bam Aquino, the chair of the Senate Committee on Basic Education.